Senator Tolfo, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Maganda nga po yung pinag-usapan niyo po, yung mga military hardware, technology and all. Pero let me remind you guys na kahit na anong kaganda yung ating mga military hardware equipments, it is as good as the people behind them, yung mga tao nag-ooperate noon. So dapat high moral yung mga tauhan natin. And having said that, kasi may na-observe ako a couple of years ago, yung bang mga pupunta ka sa bahay ng mga general, ginagawang boy yung mga sundalo. Wag naman po. And I know that for a fact. And you guys cannot deny that. Ang mga sundalo po, train yan, nag-invest yung ating gobyerno kung paano humawak ng baril, paano dumepensa para labanan yung mga enemy forces to defend our country. Kung paano sila humawak ng maayos ng baril, hindi po para humawak ng walis. Nakakaya naman po kung tatanungin yung sundalo, saan ka ba naka-assign? Ako po ay naka-assign sa bahay ni General Poncio Pilato. Taga-walis po ako, taga-luto po ako, taga-linis po ako ng kubeta. Wag naman po. We should stop that practice, Secretary. Can you assure me? Ayoko na po marinig yan, please. Na yung mga sundalo Mr. Chair. natin, ginagawa po yung mga boy. Hindi naman po kayo, pero marami po akong alam. Bahay ng mga general, ang dami mga sundalo, 3, 4, 5 pa ang mga sundalo doon na ginagawang mga boy. Mr. Chair, Your Honor, thank you for that concern. Kami po ay sa ilalim po ng aming pamumuno ngayon dito sa Department of National Defense. We will comply kung ano man po ang we will investigate the matter also and we'll direct the Armed Forces of the Philippines to pull out kung ano man po yung ma-find out namin sa aming So kalalaman. kapag meron po ako napabalitaan, kahit na sino pang general niyan, tatawagan ko pa directly. So I Yes. should have a direct line. Yes, Your Honor. I can Nyo. give you my number regarding. Okay, pangalawa pong issue, yung sa PIVAW, a few years ago, marami po akong natatanggap na complaint na hindi po napoprocess ng mabilisan yung claim sa PIVAW. Nang kamatay na po yung mga veterano, hindi pa rin po natatanggap yun ng kanilang claims. Just imagine, nung sila po ay malakas pa, sila po ay inaalagaan po tayo, pinoprotektahan tayo. Ngayon nung mahina na sila, para silang basahan at nagmamakaawa sa PIVAW office para mabigay ko anong narapat sa kanila. Parang naapi po ata sila. Dapat po mapabilis yung pag-process ng claim sa kanila. Nang sa gayon, ma-enjoy pa po nila yung kanilang retirement. Pwede ho ba, Secretary? Yes, Mr. Chair, Your Honor. At this point, sir, may I request the chair to allow the Go ahead, sir. Administrator of Administrator PIVAW Pibaw, General Rinaldo Mapago, sir. Mr. Chair, Your Honors, good morning and thank you for the opportunity. Actually, sir, we have improved a lot in the processing of the claims of veterans as far as those pensioners under the PIVAW. Because at PIVAW, sir, we only have the flat rate, meaning to say we cater to old age pensioners, World War II veterans, and those retirees from the AP that has reached the age of 65. So, and also we have come up with various agreements with financial institutions as well as servicing banks. So, direct remittance na po ang mga pension nila doon. So, Pero kasi sir, ang reklamo na tatanggap ko noon, siguro nag-improve na. This was a few years ago, na pabalik-balik po sila sa PIBAW at nagbumukha na pong kawawa sila kasi matatanda na, hindi na makapunta yung iba. Namamatayan na lang po, hindi pa rin natatanggap yung kanilang benepisyo. Yung sa akin lang po, sana bilis-bilis natin proseso kung hindi pa po nababilisan. Kasi po it's about time na tayo naman po mag-alaga dapat sa kanila. thank you, sir. Mr. Chair, Your Honors. Actually, meron kaming timeline in the processing. Actually, 10 days lang yung ibinibigay namin ngayon. So, within 10 10 days, if there are claims, matapos kagad yan. And also, because we are constantly monitoring yung mga claims na yan, including the direct remittance to their ATMs, pag inactive yung account mo for 3 months, Okay. yung bangko na mismo mag-hold ng ng remittance of the pension kasi pag inactive baka patay na po yung pensionado. Okay. So, Namatay na malulung- kasi siguro dahil hindi po na sa kahantay. Hindi naman po Mr. Chair, Your Honors. Hindi naman. Hindi Hindi kasi may mga ganun akong kaso noon, Mr. Chair.
na namatay na kasi 4 na taon nag-antay, 5, patay na sa kadarating yung cheque. Of course, ibabalik yun, return to sender kasi patay na eh. Kaya meron po mga kaso na kung saan yung mga patay, tuloy-tuloy pa rin yung pagpapadala ng mga pension, hindi kasi alam na military na patay na. Kaya binabawi din. Yung mga ibang kamag-anak, hindi naman umiimik, pero talagang dapat yun, mapupunta ho talaga sa pensioner. Mr. Chair, Your Honors, baka i-distinguish ko lang po kasi may mga retirees po na under the PGMC. Kami sa PIVAW po, ang kinikater lang namin yung nagpe-pension na yung World War II veterans plus po yung old age pensioners from... Kaya nga po, I know that. Opo. World War II Tapos, veterans, sir, old pensioners. Mr. Chair, Your Honors, yung iba So, kasi... sorry sir. So, kapag meron po ako matanggap na reklamo, again, tungkol sa mga PIVAW claims, kayo po ang tatawagan ko diretso. Yes, sir. Opo, sir, Mr. Chair, Your Honor. Okay na po tayo dyan.